Charlie Furlong, isang maliit na bata at ang kanyang mga kaibigan ay naglalaro ng taguan sa pagbukas ng pelikula. Hindi niya sinasadyang nasaksihan ng kanyang ama na nakikipagkatawan sa ibang babae habang nagtatago siya sa loob ng aparador. Ang kaawawang kabataan ay labis na natakot dito kaya't saglit siyang nawalan ng paningin. Mula noon sa tuwing nagmumuni-muni si Charlie tungkol sa pakikipagkatawan, nawawala ang kanyang paningin sa loob ng 37 minutes. Nawala ang kanyang paningin kahit sa kanilang honeymoon na ikinagulat at ikinadismaya ng kanyang asawa. Pagkalipas ng ilang oras, malaman natin na si Philip, ang anak ni Charlie, ay sinaktan din ng isang kakaibang talento. Ang mga dikuryenteng kagamitan na malapit sa kanya ay palaging namamatay kapag siya ay natatakot o nababalisa. Nang mga anak ang asawa ni Philip makalipas ang 20 taon, nataranta siya at nahimatay sa bukid. Nakapagtataka, ang mga halaman sa paligid niya ay nagsisimulang malanta sa sandaling dumampi sa lupa ang lumalaki niyang tiyan. Makikita sa susunod na eksena si Philip na sa wakas ay nagpakita at dinala ang kanyang asawa sa ospital. Ngunit habang siya ay naglalakbay, siya ay labis na natakot kaya ang sasakyan ay nasira. Napipilitan siyang i-deliver ang bata ng mag-isa bilang resulta. Matagumpay naman na nailigtas ni Philip ang kanyang anak gamit ang kaalaman na nakuha niya mula sa sakahan ng baka. Ngunit ang kanyang asawa ay hindi pinalad dahil sa sobrang pagod, namatay ang kanyang asawa. Pagkalipas ng 10 taon ng batang lalaki, si James Furlong ay nakitang naninirahan sa bansa kasama ang kanyang ama at lola. Nang si Charlie, ang kanyang lolo, ay hindi inaasahang nabulag, siya ay nasangkot sa isang aksidente. Nabunyag na nabulag siya sa isang erotica poster na hindi sinasadyang naobserbahan. Palaging sinasabi sa kanya ng mapagmahal na lola ni James na kumilos bilang isang tipikal na bata at umiwas sa gulo dahil alam niyang isinumpa ang mga Furlong. Ngunit siya ay kumikilos ng eksaktong kabaliktaran kung ano ang kanyang sinasabi, hindi nakikinig sa kanya. Si James ay sabik na matuklasan ng supernatural na kakayahan at taglay niya. Sa makatwid, madalas siyang nakikibahagi sa mga mapanganib na gawain. Isang araw, sumakay siya sa kanyang bisikleta ng napakabilis habang nakadabit bilang Superman. Gusto ni James na makita kung kaya niyang lumipad. Ngunit ang bisikleta ay sumemplang na nagdulot sa kanya ng pinsala. Nang maglaon, nang bumisita sa ari-arian ng kanyang ama, si Philip, nalaman niyang ang lahat ng mga baka ay namatay nang hindi na maipaliwanag. Kapansin-pansin, ito ang eksaktong lokasyon kung saan naunang bumagsak si James. Bilang isang resulta, umuwi si Philip na may panggigigil at sinimulang kagalitan ng kanyang anak. Hinila ni Philip palabas ng kotse ang takot na binata pagkatapos nitong tumakbo pabalik sa loob na natumba siya sa lupa. Si James ay kasalukuyang napapalibutan ng namamatay ng mga halaman. Nakakaramdam ng matinding paghihirap si Philip at namatay bago niya na maintindihan ang nangyayari. Kahit na si Lola na walang kamalay-malay ay pumanaw sa bahay. Napilitan si James na lumipat sa isang ampunan bilang resulta. Siya ay nag-aral sa bahay at spoiled sa buong buhay niya. Kaya ang ibang mga bata ay nagsisimulang kunin siya kaagad. Isang batang lalaki lang, si Liam, ang magandang pakikitungo sa kanya at agad silang naging magkaibigan. Isang araw nang si James ay naghahanda sa pagligo, siya ay natake ng mga matun na naghagis din ang kanyang sabon sa labas ng bintana. Pagkatapos ay napilitan siyang bumaba at kunin ito sa ilalim ng pamimilit. Biglang hinarap ni James ang isang asong tumatahol sa kanya. Takot na takot ang kawawang bata dito kaya tumakas siya habang umiiyak. Tinipon ng punong guro ng ampunan ng lahat ng mga estudyante kinaumagahan at biglang may in-announce. Kagabi, namatay ang kanyang pinakamamahal na aso sa hindi may paliwanag na pangyayari. Ang mga nabubuli ay sinisisi ngayon ng galit na punong guro dahil sila ang madalas na nagkakagulo sa paaralan. Nang maglaon, pinalibutan ng galit na galit si James at sinimulang bugbugin si James bilang resulta ng akusasyong ito. Gumamit pa ng baseball bat ang isa sa kanila para hampasin ang kawawang bata. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, hindi sila mapigilan ni Liam. Dumarating ang mga superpowers ni James kapag mukhang mamamatay na siya. Sabay-sabay silang namimilipit sa sakit ang lahat na lalaki sa paligid niya, pati si Liam. Lahat sila ay pumanaw at isa-isang bumabagsak sa sahig. Agad na bumangon si James at tumalis sa lugar matapos mapagtanto ang katakutan ng kanyang ginawa. Si Liam na nakatakas sa eksena sa tamang oras ay ang tanging batang lalaki na nakaligtas. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang malubhang pinsala sa mga baga.
Pagkalipas ng ilang taon kung saan nakita si May na nagtatrabaho sa isang ospital, siya ay may malubhang karamdaman at sinasabi sa kanya ng mga doktor na ang kanyang kamatayan ay sandali na lamang. Nagbihis si May at lumabas ng ospital nang hindi napapansin dahil ayaw niya pumanaw doon. Nakasalubong siya ni Liam sa labas na nagpapagamot sa parehong unit. Hindi pa palaganap na nakaka-recover ang mga nasugatan niyang baga at dahil dito nagkaroon ng cancer sa mga ito. Hindi siya pinapansin ni May at umatras sa katabing kakahuyan kapag sinusubukan niyang kausapin siya. Sa wakas ay narating niya ang isang lugar kung saan ang lahat ng mga halaman at halaman ay namatay pagkatapos ng ilang oras na paggala-gala. Higit pa rito, walang kahit katiting na pahiwating ng buhay ng hayop. Tumakbo si May sa kalapit na cabin habang nagsisimulang umulan sa parehong sandali. Sinugot ni James ang pinto kapag kumatok siya at ginawa niya ito kaagad. Napag-alaman na si James ay nag-iisa mula nang mangyari ang insidente sa bahay ampunan dahil nag-aalala siyang maaaring makapatay siya ng mas maraming tao. Kahit na sa ganitong sitwasyon, ibinagsak niya ang pinto sa mukha ni May pagkatapos sabihin na umalis na siya. Pero nag-aalangan siyang pumayag nang magmakaawa itong papasukin siya sa loob dahil umuulan. Pinayagan ni James si May na magpalipas ng gabi sa kanyang cabin. Siya ay nakipag-ugnayan sa ibang tao sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Sandaling nag-usap sila kinaumagahan. Ibinigay ni May kay James ang kanyang Walkman matapos mapansin ang kanyang pagkabalisa. Agad na sinuot ni James ang headphones at nagsimulang makinig ng music. Agad siyang nadala sa emosyon dahil matagal na siyang walang naririnig bukod sa kagubatan. Inihahanda siya ni James ng masarap na hapunan bilang pasasalamat sa pabor. Nagpasya si May na mag-swimming sa kalapit na lawa. Binigyan siya ni James ng tuwalya ngunit namumula siya nang makitang halos wala na itong damit. Makalipas ang ilang oras, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang pag-uusap habang tinatalakay ni May ang kanyang sitwasyon. Si James ay nahiwalay sa labas ng mundo sa napakatagal na panahon ni hindi niya maintindihan ang katagang sakit. Pero umasa pa rin siyang gagaling siya sa lalong madaling panahon. Ilang oras din pinagmamasdan ng dalawa ang napakagandang kalangitan. Sa sumunod na eksena, nagpasya si May na iwan si James at bumalik sa ospital. Napansin ni James na nakalimutan na niya ang kanyang Walkman pagkaraan ng ilang sandali. Siya ay sumugod sa labas upang ibalik ito, ngunit sa kanyang pagmamadali siya ay natitisod at bumagsak sa isang burol. Ang mga dahon sa paligid ni James ay nagsimulang matuyo habang siya ay natumba. Sa kabutihang palad, nagpakita si May at inaalagaan ang kanyang mga sugat. Siya ay biglang ginising nito at pagkatapos ay inakay pabalik sa kanyang cabin. Si James na bahagyang dumudugo ay nagulat na matuklasan na si May ay hindi nasasaktan. Halos tila hindi siya tinatablan ng impluwensya nito. Gayunpaman, ang ina ni May at ang pulisya ay nagsimulang maghanap para sa kanya. Itinuro sila ni Liam patungo sa kakahuyan at nagsimula ang isang malaking paghahanap. Agad na nagtago si May kasama si James sa loob ng patay na puno matapos marinig ang pagtawag ng kanyang ina mula sa malayo. Inihimok siya ng huli na bumalik sa kanyang ina at ipagpatuloy ang kanyang therapy. Ngunit hindi pa babayaan ni May si James dahil nasaktan siya. Malinaw na pareho silang nahulog sa isa't isa sa puntong ito. Sinubukan ni May na tulungan si James sa kanyang mga sugat noong gabing iyon pagkatapos niyang bumalik sa cabin. Ngunit patuloy siyang lumalayo sa kanya. Sa wakas ay inamin ni James kung ano ang mali kapag tinanong. Naaalala niya ang isang araw kung saan hindi niya sinasadyang napatay ang kanyang pamilya. Isang walang pagtatanggol na tuta at pagkatapos ay maraming mga batang ulila. Sinabi pa ni James na napakabata pa niya noong tumakas siya sa ampunan at walang ideya kung paano alagaan ang sarili. Nagkasakit siya matapos pabigla-bigla na kumain ng ligaw na berry sa kakahuyan. Sa kabutihang palad, isang mga ngaso ang nagligtas sa kanya mula sa gutom bago pa ang huli ang lahat. Pagkatapos noon, dinala siya ng mga ngaso sa kubo na ito at pinalaki siya bilang sarili niyang anak. Maraming babala si James sa mga ngaso na lumayo sa kanya, ngunit walang epekto. Pagkatapos ang hindi maiwasang nangyari isang araw, nasa lupa ang walang buhay na katawan ng mga ngaso nang lumabas si James sa cabin. Labis siyang nabalisa dito kaya nagpasya siyang ihiwalay ang sarili sa labas ng mundo. Matapos marinig ang lahat ng ito, naawa si May kay James dahil naiintindihan niya na biktima ito ng sarili niyang kakayahan. Pagkatapos ay inalok ni James kay May ang kanyang jacket habang magkasama sila sa malamig na gabi. Pag-ising niya sa umaga, natuklasan niyang wala na siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakahanap si James ng ilang buhay na halaman at maging mga ibon nang umalis siya sa cabin.
Pansamantalang bumalik si May sa ospital at sinasabing nabalisa siya habang sinusubukang makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit nang makita ni Liam ang pulang jacket ni James, hindi nagtagal ay nalaman niya ang katotohanan. Si James ay isang mapanganib na tao, binabalaan niya siya. Ngunit tumanggi si May na pakinggan ang kanyang mga babala. Naglalakad si Liam sa labas at hinarap ang mga pulis matapos magalit. Pagkalipas ng ilang araw, palihim na pumasok si James sa ospital para hanapin ang kanyang soulmate. Kung nagkataon, napansin niya si Liam ngunit walang magawa ang huli. Maya-maya ay nakarating din si James sa kwarto ni May at nagpasarapan sila ng gabing yun. May kakaibang nangyari kinaumagahan. Nagsisimulang gumaling lahat ang mga may sakit at may sakit na mga pasyente ng ospital. Ang mga may kapansanan ay nagsimulang maglakad. Ang mga bulag ay nagsimulang makakita at ang mga pasyente ng kanser ay wala na sa panganib. Maging ang impeksyon sa baga ni Liam ay nagamot na. Sinamantala niya ang pagkakataong mahihiganti sa pamamagitan ng pag-agaw ng gunting at paghahanap kay James. Sa kabilang banda, binibihisan ni May si James at sinundan ng dalawa ang maraming tao sa sandaling nakalabas na lahat ng pasyente sa koridor. Sa kasamaang palad, sila ay mahihiwalay sa daan. Sa puntong ito, nakilala ni Liam si James sa naunang pagkakataon at sinimulan siyang sisihin sa naunang insidente. Hinabol niya si James sa labas ng ospital dahil sa galit at nag-aaway ang dalawa. Si James ay nasaksak sa tiyan habang nag-aaway. Ang lahat sa paligid niya ay nagsisimulang malanta sa sandaling magsimula siyang magdugo. Nalaman natin sa pamamagitan nito na ang mga partikular na kakayahan ni James ay apektado ng kanyang kalooban. Kapag masaya na siya, lahat ng nasa paligid niya ay nagsisimulang bumuti. Ngunit ang mga kakilakilabot na bagay lamang ang nangyayari kapag siya ay nalulumbay at natatakot. Nang mapagtanto ni Liam ang kanyang ginawa, mabilis siyang umalis sa lugar at sumunod naman si May. Tumakas si James at tumalon sa ilog dahil sa takot na papatayin din siya neto. Sinamahan din siya ni May sa tubig dahil hindi siya marunong lumangoy. Binibigyan niya siya ng mapusok na halik sa ilalim ng tubig habang hawak siya. Gayunpaman, ang kawawang James ay namatay sa puntong ito. Ang mga halamang nakapalibot sa kanya ay nagsisimula ng bumawi habang unti-unti siyang lumulubog sa kailaliman ng ilog. Ang pagpanaw ni James ay hudyat ng pagtatapos ng misteryosong pamilya Furlong. Ang aksyon pagkatapos ay tumalon kay May na nagbabasa ng isang kwento sa isang batang-bata makalipas ang 5 taon. Siya nga pala ang anak ni May at James.